Pag-usapan natin na mga problema sa thyroid. Okay? Kung ano yung problema nyo sa thyroid, maraming may ganitong problema, lalo na kababaihan. 3 klase yung sakit sa thyroid. Merong hyperthyroid, yung masyadong active yung thyroid. Merong hypothyroid, masyadong mababa naman yung thyroid. At merong pangatlo, yung mga bukol-bukol. Pwedeng nodule, pwedeng cancer. So, 3 sakit ito sa thyroid. Umpisahan natin yung hyperthyroid. Maraming may ganitong sakit. So, ito natin, kinakapaan natin yan. Kaya tumingin kayo sa salamin. Very important to, mahirap ma-diagnose ang thyroid gland. Tingin kayo sa salamin, kung may napapansin kayong bukol-bukol o parang lumalaki, tumataba-taba dito, thyroid gland yun. Tapos hinahawakan dito, tapos lulunok. Paglunok, kung merong gumagalaw o napansin ng kapatid o kaibigan mo na lumalaki, posible goiter yon, lumalaki yung thyroid. Okay, so check your neck. Lalo na kung may mga bukol-bukol, mas masama mga bukol, ha? So 3 yan, hyperthyroid, hypothyroid, mahina, at merong mga bukol. Yun yung pangatlo. Ayan, hyperthyroid muna tayo. Lumalaki na, sobrang active. Ang trabaho ng thyroid gland natin ay siya yung pinaka parang accelerator. Accelerator siya, baga sa kotse, siya yung taga-timpla ng bilis ng kotse. Okay? So, pag hyperthyroid, sobra ka sa thyroid hormones, mabilis lahat yung katawan mo. Anong klaseng bilis? Ito, pag malala o lumalaki yung mata, yan ang complication ng hyperthyroid. Ang hyperthyroid, mabilis ang heart rate, sobrang lakas ang kabog. Okay? Mabilis yung isip. Mainitin ang ulo, laging galit. Konting makausap lang, iba na iniisip. Parang nagpa-panic attack, parang nervous na nervous. Ang bilis ng heart rate niya eh. Okay? Feeling niya parang minsan parang mamamatay na siya. Yan ang lagi sinasabi. Parang mamamatay na ako, hyperthyroid. Pag matutulog, kabog ng kabog yung dibdib, pati yung baro, tumatalon. Pag pinahawak mo ng papel ang hyperthyroid, ganito yung test ng hyperthyroid, papel. Ang hyperthyroid, nanginginig yan. Gumaganyan yan. Pag umahawak ng cellphone, nanginginig sila. Mabilis rin ang bituka. Bituka, mabilis. Ibig tae siya lang tae. Bawat kain, dudumi. Bawat kain, dudumi. 3 times dumudumi. Mabilis. Init na init. Ibang tao, hindi iniinitan. Naiinitan. Kahit aircon, naiinitan. Namamayat. Kasi sobrang bilis ang metabolism ng accelerator. Namamayat sila. Papayat sila 5 pounds, 10 pounds, kahit anong kinakain nila. Hindi rin makatulog. Okay? Yung iba natutuwa, pumapayat, pero hindi po maganda. Kasi pag hinayaan mo yung hyperthyroid sa sobrang bilis, pwede magka-heart failure, thyrotoxic heart disease. Yan ang komplikasyon. Marami sa nakikinig ngayon, posible may hyperthyroid kayo, hindi nyo lang alam. Baka ang sintomas nyo lang pinapawisan, hyperthyroid pala. Sintomas nyo, mainitin ng ulo, parang laging galit na galit, hyperthyroid pala. O anxiety, nanginginig yung kamay, malakas ang kabog ng dibdib, hyperthyroid pala. Okay? So, para malaman ito, ipapacheck ang T3, T4, TSH. T3, T4, TSH. Pag nalaman hyperthyroid, gagamutin agad. Kasi pag hinayaan to, thyrotoxic heart disease, komplikasyon sa puso, humihina ang puso, 3 months, 6 months mo pabayaan, delikado. May humihina yung puso, may namamatay. So, ayan, no? Lagi naiinitan, pawis na pawis, taas ng blood pressure, taas ng heart rate, nagtatae, hindi nire-regla, okay? Yan ang mga complication natin ng hyperthyroid. So, ang resulta ay mataas ang T3, T4 pag hyperthyroid ka. Yan. Pwede rin magpa-thyroid ultrasound. Ito naman, thyroid ultrasound, usually pang ano to, pang bukol, pang cancer to. Either may nodule, pero pag hyperthyroid, minsan wala naman nakikita.
Merong iba, may bukol, may cancer, kaya nag-hyperthyroid, kaya pinapa-thyroid ultrasound. I-check lang na walang mga bukol-bukol na nakatago. Tatlo ang gamutan kung hyperthyroid. Comment po kayo kung anong gamot nyo. I'm sure nababasa ko na comment dyan. Mga may methimazole, carbimazole, PTU. Tatlong gamutan. 3 choices. Number 1, tableta. Either methimazole, tapazole, carbimazole, PTU, bibigay. Second option, RAIU, radioactive iodine. May iniinom ka na radioactive material, parang niluluto o sinisira niya yung thyroid mo para hindi ka na mag-hyperthyroid. Okay? At pangatlo, pwede operahan. Babawasan yung thyroid gland para hindi na ma-hyper, konti na lang ititira. So, 1, 2, 3. Sasabihin ko ang pros and cons. Number 1, yung umiinom ng gamot, ito yung pinakasimple. Bibigyan ka ng methimazole, tapazole, 5 mg, kulang 5 mg, usually 10 or 20 mg. Merong gumagaling dito, 6 na buwan, 1 taon, iniinom, gumagaling na. Regular check-up sa endocrinologist. Hinig po regular check-up sa endo, kailangan to. Advantage, mabilis, tableta lang, pwede gumaling agad. Pero, meron ding side effect sa iilang tao. Actually, medyo marami side effect niya. Siguro mga 10%, maybe 10 to 20% possible magka-side effect. Pero kung nandoon ka sa 80-90% di magkaka-side effect, di walang problema. Diba? Pero pag umiinom kayo ng methimazole, carbimazole, PTU para sa thyroid, may babantayan kayo. Tingnan nyo, nagra-rush ba kayo? Kung sobra daming mga parang eczema, tigil, balik tayo sa endo, palit ang gamot. Arthralgia, sakit ng mga muscle. Isa sa delikadong side effect ng mga thionamides, isang delikadong side effect ito, agranulocytosis. Babagsak ang white blood cell. So yung mga sundalo ng katawan natin, white blood cell, panglaban, pampalakas ng immune system natin, kumokonte. Kung ang white blood cell dapat 5,000, 10,000, babagsak yan sa 600 na lang white blood cell mo. Pag bumagsak white blood cell mo, wala ka ng defense, magkakasingaw, magkakasakit, magkakalagnat, magkakapulmonya, delikado. Isa yan sa possible side effect lang. Diba? Pero sasabihin niyo, ba't binibigay pa ito, Doc, ang daming side effect? Hindi naman lahat nagkaka-side effect. Diba? 80 to 90% hindi naman nagkaka-side effect. 80 to 90% ng tao masaya. Yung 10 to 20% na may side effect, lilipat tayo sa radioactive iodine or surgery. Kasi pag tinigil natin yung gamot, lahat puro radioactive. Lahat puro surgery. Gusto nyo ba agad ito? Radioactive iodine, mas mahal to. I'm not sure how much. Dati mga 20, 30,000. Maganda rin yan, permanent resolution. Pag may side effect ka sa tableta, dito ka radioactive. Kaya lang, meron ding problem minsan. Siyempre, may radiation, may small chance lang naman. Small chance ng oncogenic, which is cancerous. May konting chance tumaas yung cancer risk mo. Pwede ka rin ma-hypo, kasi syempre pag radioactive, usually, mas nauubos niya yung hyperthyroid mo, mag-hypo ka naman. Pero mas okay na yung hypothyroid ka dahil ng radioactive ka kumpara sa hyper. Yung hyper, sobra bilis baga sa kotse. Imbis na 80 kilometers per hour ang takbo, magiging 160 kilometers per hour. Sobrang bilis. Kung hypo ka, babagal yung takbo ng kotse mo, parang 20 kilometers per hour. Mas madali na gamutin yan, may gamot na lang. Ha? Surgery, syempre hindi naman lahat gusto magpa-opera agad. Sino pinapa-opera? Yung mga may halong bukol. Kung may duda tayo, baka may thyroid cancer, o kung masyadong malaki, na nahirapan na lumunok. O di ba medyo nagbabara dito, yun, ino-operahan siya. Pero ang opera, hindi rin totally safe. Pwede mawalan ng boses. Pwede tamaan ang parathyroid. Pwede bumagsak ang calcium. Meron din siya mga nakita niyo lahat may pro and con, pro and con, pro and con.
Kaya pag titignan to, pinakasimple, tableta muna. Bantayan na lang tong side effect. Yan ang hyperthyroid, kailangan ipapacheck. Basta yung sintomas niya, mahirap malaman. Parang kinakabahan, balisa. Check nyo lagi, T3, T4, TSH. Pag abnormal yan, pa-check sa endocrinologist. Pag nagamot ang thyroid, halos almost permanent cure yan. Okay? So ito yung gamot ng PTU, 50 milligrams ang dosis 3 times a day. Methimazole, 5 milligrams to 20 milligrams. Follow-up, binabantayan. Usually, 1 to 2 years ang gamutan. Pag na-control na, binababa na yung dose. Okay? Mamaya pag-usapan natin, ano ang pagkain sa hyperthyroid? Okay? Habang hyperthyroid ka, habang hyper ka pa, na umpisa pa lang ang gamutan, diba? Ayaw mo masyado yung maraming iodine. Avoid it. Ayaw mo masyadong iodine kasi marami ka ng thyroid. Mas gusto mo nga yung mga nagsusuppress ng thyroid, mga broccoli, cabbage, cauliflower. Mas okay nga ito para sa'yo. Okay? Next, pag-usapan natin, hypo naman. Mas bihira itong hypo. Usually na hypo na radioactive iodine, na surgery. At meron din tinatawag na Hashimoto's thyroiditis, na-hypo rin yun. So, pag hypo naman, baliktad ang sintomas mo. Diba? Kung ano yung sintomas ng hyper, baliktad. Mabagal ka lahat. Mabagal ang galaw, mabagal tibok puso, mababa ang boses. Yan, no? Mabagal ang pagdumi, 1 linggo na, hindi pa tumatae. Sa hyperthyroid, 3 times a day. Nagbabalat-balat, laging mabagal, pagod, regla, nagloloko, mabagal ang isip. Yung hyperthyroid, mainitin ang ulo, nagwawala, sumisigaw. Ito, laging mabagal, depressed, hindi makafocus. Sa hyperthyroid, pumapayat. Dito, tataba ka sa hypo. Pareho hindi maganda. Ang gamot dito, levothyroxine, thyroid hormone, ang endocrinologist ang magtitimpla. Mahirap to timplahin. Every 4 weeks, 6 weeks, tinitimpla. Dapat saktong-sakto ang thyroid hormone mo. Kasi pag hindi sakto ang thyroid hormone mo, lalo na sa mga babae, baka hindi kayo magbuntis, baka magkaroon ng complication. Okay? So nakita nyo na, ano naman ang pagkain sa hypo? Isa pa palang dahilan bakit na-hypothyroid. Kulang sa iodine na kinakain ng bata pa. Yan, very important. Okay? Pag hypothyroid, di ba, mabagal lahat, di ba? Constipation, joint pain, swelling, carpal tunnel. Kahit teenagers, nag-hypothyroid na. Mabagal ang isip ng bata, mabagal ang paglaki, mas pandak. Kahit baby, sanggol, nag-hypothyroid. Meron congenital hypothyroidism. Kaya po, pag pinanganak si baby, merong newborn screening. Di ba? Alam niyo yan, yung mga bagong panganak. Newborn screening, chinecheck yung thyroid. So, pag ang baby may hypothyroid, hindi lumalaki si baby, ayaw kumain, pangit, iba yung boses ni baby, mahina muscle ng baby. Okay? Usually, yung nanay may sakit din sa thyroid. Ang thyroid problem, hyper or hypo, namamana yan. Kung magulang mo, auntie mo meron, pwede ka magkaroon. Usually, babae ang nagkakaroon ng thyroid problem. Yung hyperthyroid, hypothyroid, karamihan babae. Pwede rin lalaki. Yung thyroid cancer, pantay. Meron sa lalaki, meron sa babae. Okay? So, pag hypothyroid, delikado din yan. Kailangan kumain tayo ng mga pagkaing mataas sa iodine. Yan ang gusto natin. High iodine foods. Ano ba yung high iodine foods na gusto natin? Yan, mga favorite natin. Lamang dagat, lato. Papakita natin mamaya. Siyempre, high iodine. Iodized salt. Diba? Sa iodized salt, meron na siya. Iodized salt, 300 microgram of iodine na yun. Ang requirement natin, 150 microgram. So, 1 teaspoon of salt, hindi naman pwede puro salt. Aalat, high blood tayo.
Kaya na po ginawang iodized ang salt kasi nga maraming dati nagkaka-hypothyroid. Noong lumang panahon, marami na hypothyroid. Walang iodine sa kinakain. Kaya yung asin, nilagyan na ng iodine. Kaya Kaya wala nang problema masyado sa hypothyroid. Other sources of iodine is seafoods. Isda, seafood, hipon, crab, alimango, alimasag, lobster, sushi, carrageen, agar-agar, seaweeds, algae, alginate, nori, kelp, lahat yan yung galing sa dagat, mataas sa iodine. Pwede yan sa normal na tao para hindi magka-hypothyroid. Okay? Ang mga milk, dairy, cheese, egg, meron din iodine. So, yun na po. Ha? Sana nakatulong yan. So, alam nyo na yung hyperthyroid, alam nyo na hypothyroid. Pag naguguluhan kayo sa sintomas nyo, ang tawag sa thyroid problem, Doc Lisa, is the great masquerader. Magaling magpeke. So, bakit peke itong thyroid na to? Hindi mo mahulaan eh. Usually, pupunta ka muna sa 3 o 4 na doktor bago mahulaan. Siyempre, pag pumunta ka sa cardiologist, nagpapalpitate, baka isipin, ay, may heart problem to. O nagtatae, pumunta ka sa gastroenterologist, ay, nagtatae to, bigyan natin ng pampatigas ng dumi. Kasi nga, malilito ang sintomas niya, buong katawan eh. So, huling-huli, kailangan maisip ng doktor na, uy, thyroid pala ang problem. Mahirap siya, dito, nakatago siya dito. Okay? Minsan, hindi siya lumalaki. So, ang third problem natin, hyperthyroid, hypothyroid. Third problem is cancer or nodule. Ayan, may bukol siya. Ito, mas delikado. Kasi merong thyroid cancer. Okay? Maraming cases ng thyroid. Anong cause? Minsan walang cause eh. Smoking, alcohol, stress, puyat, unhealthy food. So, pag may bukol, titingnan kung benign na nodule lang o cancerous. Minsan binabiopsy. Pag hindi sigurado, binabiopsy. Pero kung marami ng bukol-bukol dito na may thyroid, duda natin thyroid cancer, ooperahan na agad. Ooperahan na siya. Kasi pag hindi inoperahan, kakalat yan. Ako, delikado po. Okay? So, iodine-rich foods, seafoods, yan, seaweeds, mataas sa iodine, dried seaweeds, cod, isda, yogurt, potato, fish, tuna, turkey. Yan po. Okay? Iodine-rich foods, kailangan. Yung mga vitamins na kailangan natin, exercise, marami ding mga vitamins na kailangan. Okay? May mga zinc, selenium, iron, lahat ito kailangan natin. Calcium and vitamin D. Pag hyperthyroid kasi bumabagsak yung calcium and vitamin D. Nagiging brittle at mahina yung buto. So, kailangan mo ng calcium supplement and vitamin D supplement kung hyperthyroid. Okay? Sana nakatulong tong video natin. Malalim na explanation ko. Hyperthyroid, hypothyroid, thyroid cancer, papacheck sa endocrinologist. Huwag babaliwalain. I'm sure marami nanonood sa atin, lalo na yung mga kababaihan. Kala nyo lang, ano ba itong sintomas ko? Bakit ganun ang nararamdaman ko? Kailangan magduda tayo. Okay? Baka minsan hindi maisip ng doktor eh. Usually mahirap to mahuli. Kayo mismo pasyente, alam nyo katawan ninyo, di ba? Alam nyo na may iba. Kung duda nyo may iba, ganito ang sintomas nyo. Ayan o. Hyperthyroid symptom. Ayan o. Infertility, naiinitan, bilis ng heartbeat. Kala mo nervous ka, hindi ka naman talaga nervous. Baka thyroid problem. Pag si Mrs., lagi inaaway si Mr., lagi binabato si Mr., di ba? Baka hindi lang tungkol sa regla yan. Baka hyperthyroid siya. Di ba? Huwag na intayin na lumalayo sa mata. Pag mabagal naman lahat, hypothyroid. So, ang daming sintomas, ang hirap malaman, ang simple lang, pa-check ang T3, T4, TSH, huli agad itong sakit para gumaling, para humaba ang buhay. Salamat po.